Ayan. Good morning, good morning. We are live again, mga kapatid. Diyan pizza kayo, ma'am. We're live again. 19. So, praise God. Good morning, good morning, good morning. How's your morning today? Good morning to all the followers all around the world. Good morning, everyone. Thank you for the day. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad on it. Thank you for 2 watchers, no? Tuning in. Abti kayo, mga igsoon. Salamat kayo. Labi na sa mga taga Davao, no? Mga silingan namo diri sa Davao. Good morning, good morning. Mayong buntag, Pastor. Salamat, Brother Balong. Thank you for tuning in, no? Good morning, good morning. It's a Monday, first day of the week. How's your first day in the week, no? Praise God, the Lord is good. God is good all the time. Amen. Hallelujah. How are you this Monday? Kumusta po ang mga panambahan nyo kahapon? No? Amen. Kami nanambahan din kami sa ating Panginoon kahapon. So blessed na this is another day na starts a week na pag once na seek you first the kingdom of God tayo, sarap ng pakiramdam, no? Pagpatong ng Monday, no? We are refreshed, we are being renewed, no? Like the wings of an eagle, no? Renew our strength, no? Pero pag hindi ka nakasimba, no? Pagpatong ng Monday, so dry talaga, mga kapatid. You are being exhausted. You are full of anxiety, no? Madidrain ka talaga, mga kapatid. That's why I advise you, no? To really find a shelter, a church, mga kapatid. During Sunday, give that Sunday. Kaya nga, sabi ni Lord, no? Na within 6 days, no? Grabe ang work ni Lord. And on the 7th day, He rested, mga kapatid. Kasi pag hindi ka mag-rest in the Lord, hindi ka magsimba during Sunday, no? Kwentuhan lang to while waiting for others, no? Pag hindi ka mag-rest, mga kapatid, transhuman ka na. Ang labas mo yan, magiging transhuman ka. Kasi yun ang karakteristik ng transhuman. No rest. No worship days. No? Talagang parang machine, no? Diba? Tingnan nyo ang machine. Diba? Walang mga day off yan. So, God put a day off. Even God put a day off. No? Nilagay niya ang day off. In the 7th day, He rested. Kasi nga, ini-imply sa Lord sa atin na we are pure-blooded human being. Our DNA is created to rest. No? That's why you need to go to church. No? You need to seek God during the 7th day. Maglaan ka talaga ng resting time. Kasi ang ginawa ni Satan ngayon sa mga tao, kahit Sunday, no? Kahit Sunday talagang, no? Talagang pina-work and work like the time of Moses, no? During the Israelites' time, the Pharaoh, no? Keep, no, adding their loads. Slavery talaga, mga kapatid, pag once na hindi ka maglaan ng time sa Panginoon. So, good day. Kahapon Sunday, mga kapatid, we rested, our souls are rested in the Lord. And ngayon, Monday, ang sarap ng pakiramdam, mga kapatid. We're free from worries of life, free from anything, mga kapatid. And the Lord is really good, and the Lord is our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, our healer, our provider, our
our lahat sa atin mga kapatid, no? So, kumusta po kayo mga kapatid? We have 2 views mga kapatid, no? Salamat sa inyong pag-view, continuing viewing, continuing watching, no? Babatiin ko lang ang mga kapatid natin, mga kapatid, sa mga masugid nating taga-subaybay, no? No, binabati ko from Mindanao to Luzon, no? Mindanao, Visayas, Luzon, and outside the country mga kapatid, no? Sa Canada, Japan, Florida, UK, Scotland, no? Italy, Norway, Germany, Toronto, no? May mga followers tayo dyan, mga kapatid. Sila Pastora Joey, no? Sila Beng, no? Si Che Smith, no? May Slatters, Pastora Saki, Maribel Garcia, Carinzo, Isang Julie, Elvira Dequinio, Rastipi, no? Saka si Sister Tita Jane Taninas, no? Binabati ko rin, no? Before I forgot, no? Happy birthday to my father-in-law, no? Si Ramon Galecia Senior. Happy birthday, Paping. Happy birthday, Paping, no? This is your day. Enjoy life, no? Enjoy the goodness of the Lord sa iyong life. And binabati ko rin ang mga taga Quezon City, Cavite, Pangasinan, Benguet, NCR, La Union, Negros Occidental, Bulacan, Davao de Oro, Kidapawan, Tulunan, North Cotabato. No, may mga followers tayo dyan, mga kapatid. So, again, mga kapatid, I just want to remind you na hindi talaga ito nagla-live ako ng mga ganito is hindi para takutin kayong lahat, mga kapatid. Para hindi kayo takutin, no? At hindi rin ako 100% na mangyayari, no? Or 100%. This is just possibility ang aking ninilay down sa inyo, mga kapatid. Kasi nga, may mga magsasabi sa atin or magpupuna sa atin na, Pastor, 100% sure ka ba talaga niyan? No, I will say na I'm not 100% sure. But what I am talking here is the possibilities. That's why the warning, that's why tinatawag nating warning, kasi nga hindi pa dumating sa punto. Yung warning is a prevention, yung warning is before. So this is just possibility, mga kapatid. So tayong mga Christian, huwag tayong matakot, no? Bagkos ay maging mapagmatyag, mapagmasid, mapaghanda sa lahat ng panahon, mga kapatid. So mag-start na ako, no? Kasi meron na tayong 3 o 5 viewers. So binabati ko yung mga viewers natin, watchers. Thank you for watching, mga kapatid, no? And please, no, tag your friends, mention their names. Kung ayaw mong i-share, kasi nga mostly marami talagang hindi maniniwala sa i-share ko sa inyo, no? Kasi para sa kanila, we are conspiracy theories. So kung may lakas na loob naman kayo mag-share, if you are willing to be persecuted, if you are willing to be ipako sa cross, so then share this, mga kapatid. Or tag your friends na tingin nyo maniwala sa inyo. Ganyan lang, mga kapatid. Now we will work as a team. So, good morning again. Mag-pray muna tayo. Lord, thank you, Lord, for this morning. Thank you for your loving kindness. This is the first day of the week, and we offer to you the first day of the week. Make it this day as a first fruit that glorifies your name, Father. Thank you, Lord, that we will not be afraid on this report, but rather we will be excited because we know that this is the fulfillment of what is written in your word. And Lord, you are so near to come. We are so excited, Lord Jesus Christ. And our hearts and mind are set, oh God, that we are really, really in this era
of the end of age. Thank you, Lord. Strengthen us. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So, we are on the topic of transhumanism agenda. The fourth industrial revolution. Sabi ng WIF, pag sabi ko ng WIF, World Economic Forum, and even President Bongbong Marcos in his SONA, he is going to adopt na tinatawag na fourth industrial revolution. So to know the fourth industrial revolution, you have to review now some of my live video on this. Na natapos ko na ito, nag-share ako ng fourth industrial revolution. And if you want also to know about VMAT cells or the God gene, no? VMAT cells or the God gene, mga kapatid, you have to review also sa mga previous ko na mga live. Nasa part 9 to 11. So, make use of reviewing kasi hindi na ako magbalik-balik, mga kapatid, kasi nandun na what is VMAT cells, what is attacking cerebral cortex, that's part of our brain, no? What is this mga sinasabi ko. So we are in part 12, mga kapatid, transhumanism agenda, hijacking, damaging of the brain system or the VMAT cells or the God gene. So itong God gene, mga kapatid, according to research, no? So may nilagay ako dito, stop neuro weapons now. Get out of my head. So there is what we call the neuro weapons. The new weapons, no? Not just makikita natin ang mga nuclear weapon, mga bala, mga new high-tech mga guns and ammunitions used for war. But there are also called tinatawag na medical war using the medicine and tinatawag ding neuro weapons now. Ano yung neuro weapons? That is the frequency, no? Using the frequency. So there is verse, mga kapatid, na ilalagay ko dito, no? So there is verse na sinasabi dito na ang bersikulo na sinasabi dito, no? That verse, sinabi sa Bible na I saw Satan falls like lightning. So, I saw Satan fall like lightning. Nandyan yan sa verse ng Bible, sa Revelation. I saw Satan falls like lightning. Para siyang kuryente. So, Satan, mga kapatid, is a form of energy, is a form of frequency. No? So, lightning is a energy, mga kapatid. That's why, yung movie ng Star Wars, sinasabi sa Star Wars na may the force be with you. Yung force na sinasabi nila yung mga bida ng Star Wars, may the force be with you. It is mind conditioning that you worship the energy. No? Satan is a form of energy, mga kapatid. He's a form of metal. He's an iron. That's why when we say sa book of Genesis, sinasabi doon na isang God na tinatawag na do not worship Baal. So, ang Baal pala, it's a form of iron. It's a form of metal. It's a form of idols na ngayon, mga kapatid, when we say Baal, it means, when we say Baal, mga kapatid, it is a energy or a metal. It speak about metal, speak about tinatawag na figure na it speak about Satan, no? So, may tinatawag tayong figure na sinasabi sa Bible. So, let's continue, mga kapatid. So, are you following, mga kapatid? So, may tinatawag tayong ang ating brain, mga kapatid, is full of electricity and wires. No, as I have said, ang ating brain ay dinisay ng Panginoon
na may 228 trillion of wires and electric. So that's why mga kapatid, no, in these last days, may gagawin si Satan na masasabi nating i-hijack niya ang ating brain. So, careful tanyan kasi through tinatawag na, ano ba sa palagay nyo mga kapatid ang gagamitin ni Satan? Ano ba sa palagay nyo mga kapatid? No? Itong tinatawag na Fourth Industrial Revolution na ini-implement ng WEF sa buong bansa. No? Ano ba itong Fourth Industrial Revolution na sinasabi ni natin Presidenteng Bongbong Marcos na hindi natin naiintindihan? So, the interplay between the fields like nanotechnology, brain research, 3D, mobile networks, computing, will realities that will previously unthinkable. Okay? Sinabi pa dito, kasi once na tinatawag tayong the Fourth Industrial Revolution, mag-high-tech tayo, magiging competent tayo sa world. No? Magiging competent tayo sa first world country kasi tayo, nasa third world country tayo. Pag hindi tayo mag-adapt ng Fourth Industrial Revolution, doon sa kanila, wala ng passport, wala ng papel. Through iris scanning na, to frontal scanning na. So, kung sa kanila doon, hindi natanggapin ang papel, walang tourism na mangyari sa ating bansa. So, our economy will collapse. So, He forced everyone in Revelation 13, verse 16. No? Free and slave, rich and poor, great, no? To have this kind of system, the best system, the Fourth Industrial Revolution, mga kapatid. So that's why, walang magawa ang ating presidente, muabide talaga sila sa Fourth Industrial Revolution, mga kapatid. So, this is going to be sa atin na mga Christians. No? Alarming ito. So, ang Apple pala mga kapatid, ang Apple ngayon, yung Apple Vision Pro, na bago lang nilabas mga kapatid. Sabi dito, Apple Vision Pro fans are already returning the 3,500 headset due to regular headaches and eye strain. Ano ba itong eye strain? Kasi bago naman ito nilabas mga kapatid. And yung mga greed na dali-daling nag-adapt sa technology, naranasan nila mga kapatid na ang mga tinatawag na headaches due to regular headaches. Imagine, regular palaging nag-headache sila while wearing this goggle and eye strain. Ano ba ng eye strain, no? Parang namumuyat o nangluluha or may magkakaroon ng mga damage ang kanilang mga eye. Why? Because of what we call the too much radiation, mga kapatid. Too much frequency. Lalo na yung hindi pa na-set ang body. Pero, dapat magsaya ang mga tao na nakaranas ng headache and eye strain. Bakit magsaya sila? Meaning, those people na nakaranas ng headache and eye strain is hindi pa, kadalasan nito, hindi pa bakulam, hindi pa na-set ang kanilang body. Pero yung mabakulam na mga kapatid, may presence of graphene oxide and nanoparticles, nanotechnology, luciferase sa loob ng body nila. Pag maglagay nitong Apple Vision Pro, parang wala ng effect. Kasi nga, na-set na or na-reprogram na ang kanilang body. Are you following mga kapatid? Kaya dapat magsaya yung makanakaranas ng headache due to regular headaches and eye strain,
Kasi, meaning, ang kanilang human body is may tinatawag na adverse effect or nag-react pa ang kanilang body. It means they are pure-blooded pa, mga kapatid. But the moment na hindi na mag-react ang iyong body at natanggap niya ang system na yan, that would say that I could say, mga kapatid, that is bad omen. Oh, that is bad. Tinatawag nating dapat maalarma ka niyan. Kasi nga, nag-connive na or ni-fit in na yung tinatawag sa Daniel 4 verse 43, Daniel 3 verse 43, the mixing of iron and clay, parang ni-fit na. Pero the moment may headache ka pa, it means your body resist. Amen? Are you following, mga kapatid? So, Apple Vision Pro fans ngayon already returning their gadgets and headset due to regular headaches and strain. May naririnig na sila. May sumasakit ng ulo nila. There are what we call demons. Tinatawag yung evil machine or the demon machine. No? Kaya nga sinasabi ni Elon Musk, no, who are the inventor of this AI, artificial intelligence, sabi niya, from his mouth, sabi na, this AI, you are summoning the demons. Ano ba yung summoning, mga kapatid? You are legally adopting or accepting the demons. Siya mismo ang nagsabi niyan. Elon Musk, you are summoning the demons. So, ito mga kapatid, ito ang isang question ngayon. Bakit may tinatawag na headache na nangyari? No? Bakit? Kasi nga, AI ito, kasi nga, through frequency ito, kaya may sinasabing, may mga nararamdaman na sila, mga kapatid. So hopefully, it's awakening time, no? It's awakening time, mga kapatid. Ma-awaken sila, mga kapatid. So, as I have said, mga kapatid, no, ang ating mind, mga kapatid, may tinatawag tayong mind frequency. No, ano ba itong mga mind frequency? Itong beta, alpha, theta, delta. No? Ito ang tinatawag nating frequency of the mind or the mind frequency. No? Talagang may frequency talaga tayo sa ating brain. But it's may mga nakasign. Tulad ng blood sugar, may regular na blood sugar dapat sa ating brain kasi pag lumampas ka sa certain scale, for example, lumampas yung sugar mo, pumalo na sa 18 or 20, no, you are diabetic na. Same pa rin, no, sa frequency natin. God designed our brain nga may frequency, electric, no? Because our body is an electric, mga kapat, composed of electricity. Ang ating heart, nagapitik siya. Pumipitik ang ating heart, 24, walang rest. The only organ, mga kapatid, na pumipitik, na working 24/7, kahit matulog ka, yung heart mo, nagapump pa rin. No? It's an electric, mga kapatid. Electric. Kaya nga na, ano ba tawag to? Kisap. No? Kanang, parang, ang tawag ni twinkling eye. Yung twinkling eye natin, mga kapatid, it's all electronics pa rin. No, our body have electricity, mga kapatid, na i-design ni Lord, but it is in a normal range. So itong beta, alpha, ito ang electricity or frequency natin sa awake, normal alert, no? Consciousness, no? Ang alpha naman, relax, calm, na thinking, theta, deep relaxation, meditation, and imagery,
imagery. No, ang delta naman, deep, dreamless, yan, sleep. So yun. Ito ang mga function according to science ito, mga kapatid. So God put a normal range. Now, what happened? No, kasi sa darating ng panahon, tinatawag nating may mga tinatawag na neuro weapons. No, what happened to that? Kaya nga, sabi dito sa Apple, magkakaroon sila ng mga regular headaches. Ito, nagkakaroon sila ng regular headaches kasi nga, yung frequency na pumapasok sa Apple Vision ay nagkukos ng increase ng frequency, no? Nagkukos ng increase ng frequency sa tinatawag nating beta, alpha, theta, delta sa frontal lobe natin. Kasi nilagay ang Apple Pro dito sa may part ng frontal lobe ng ating brain. So pag increase nito, what will happen? Ang mga tao hindi na matulog. Ang mga tao hindi na ma-relax. Sige na lang, ana-ana. Kahit nagda-drive. So, we are designed ng Panginoon na kaya nating anuhin ang one task at a time. Hindi tayo dinisign ng Panginoon na parang machine. So, what will happen when you wear this gear? Your frequency will rumble. So, wala ka ng relaxation. No, to the point na itong frequency, tumataas ito. So, about sa pagtaas ng frequency, may magkakaroon talaga ng tinatawag na mind disturbances. Kaya totoo ang sabi ni Elon Musk na the artificial intelligence, you are summoning the demons. You are allowing the demons to get into your head. Kasi ito naman ang target ng Panginoon. Ni Satan. No? Ito naman ang target ni Satan. Kaya nga sabi ni Lord, love the Lord with all your mind, with all your soul. Diyan pa rin ang soul. And within your spirit, which is the VMAT cells, VMAT cells, is the God gene or our spiritual connection. Nandyan yan lahat, mga kapatid. Kaya ang mark of the beast, mga kapatid, 4 heads ang sinasabi, and the right hand. Ano ba yung 4 heads? Mga kapatid, that is the residing place. That is the dwelling place of the presence of the Lord. Your soul nandyan, Spirit of the Lord, yung kahit consciousness, morality, nandyan. Kaya nga, ina-attack ngayon ng kaaway ang tinatawag na yung neuro mo, yung brain mo, at tinatawag niyang neuro weapon. Yung frequency na beta, alpha, theta, delta, ini-increase niya lahat yan. Kaya magkakaroon yung mga sinasabing magkakaroon sila ng mga maririnig, kahit maririnig nila sa mga movies. Makikita nyo, sa mga movies, may maririnig sila. Because sabi nga, you are summoning the demons. Sabi nga ni Elon Musk, this AI are summoning the demons. Are you following, mga kapatid? Are you following? So this gadget is made from hell to alter the frequency. Alam nyo, kapatid, lahat ng nasa paligid natin, may frequency talaga. Kahit trees, no? Kahit mga kahoy, puno ng kahoy, may frequency yan. Kahit itong lupa, may frequency yan, mga kapatid. No, don't you know that? Sabi dito, may research dito na ang kahoy natin, in general, the natural frequency of the trees is within the range
No, sabi dito, within the range of 0.71 hertz to 1 hertz. So, minimal masyado mga kapatid. No, minimal masyado. While damping ratio range 4.0 to 8.4%. So, pag tumaas yan mga kapatid, the higher the frequency na i-adapt sa body mo, for example, ito ang design ni Lord sa kahoy is 0.71 to 1 hertz lang. Samantalang ang cell site mga kapatid, lalo na iyang 5G, ngayon nga 6G, 20 mga megahertz. Mga kapatid, yung mga 5G. So, ang design ng Panginoon is 0.71 to 1 hertz lang. Kaya nga, yung mga trees na nakapaligid sa inyo, mga kapatid, it's designed by God to really, no, para magkaroon ka ng charge. Even yung yung lupa, mga kapatid. Kaya nga, doon sa nayon, doon sa bukid, yung mga tao doon matagal mamatay, basta hindi lang magsigarilyo, bisyo, inom, ng tanduay, beer, or mga tuba, di lang maging ana, matagal talaga mamatay mga kapatid because they are direct to the ground frequency. Nakapaalang sila. So, that's why, no? Matagal sila mamatay because the electric current is charging them, mga kapatid. Are you getting, mga kapatid? Nakuha ba ninyo, mga kapatid? So, ang gagawin ni Antichrist, tinatawag siyang neuro weapon, mga kapatid. No, may tinatawag na neuro weapon. Hijacking. No? So, itong tinatawag na 5G, mga kapatid, itong mga malalakas na internet, mga kapatid, actually, this is not designed for humans. Hindi talaga ito dinisign sa human. Kaya nga ang mga Amerikano ngayon, mga nasa Amerika, no? Mga first world country which is napakalakas ang kanilang frequency, no? Some of the people there, no? Some of the people there in America nakakaranas talaga ng mga headaches, nakakaranas talaga ng mga nakakaranas talaga ng mga ano ba tawag yan? Wheeze. No, parang yung takuri pag kumukulo masyado, wheezing sound. No, sa kanilang tenga at minsan nabibingi sila. May naririnig sila ngayon dahil nga sa taas ng frequency ng kanilang signal kasi nga gusto nila na malakas ang signal ng kanilang internet. So this 5G, 6G, 7G or pataas pa, this frequency is too much. Yes, EMF, electromagnetic frequency. No? Salamat, Sis Elvera Joquenio. No? Yes, the 5G was not designed for human. It was designed for machines. That's why ginagawa tayong machines, mga kapatid. Kasi, pag hindi tayo i-convert into machine, tapos pumapalo na sa 5G, 6G, lalo-lalo na itong tinatawag na Starlink, tayong mga hindi naka-adapt or hindi pa natusukan, hindi pa naturukan, mga kapatid, we will be dead of too much frequency. Kaya nga, ang advice ng Panginoon, flee to the mountains. Kaya pala, sabi ko, Lord, bakit my word ni God, dalawa yan, sa Matthew 24 verse 16, at sa panahon sa Sodoma and Gomorrah, do wala pang frequency doon, but it is the foreshadowing of what is happening about to come in these coming days. Kasi nga,
Sabi dito sa Sodoma, during the time na pinatakas sila Lot, no? Si Lot at sa kanyang wife at sa kanyang family. Sabi dito ng angel, one of them said, the angel, "Flee for your lives. Don't look back. Flee to the mountains or you will be swept away." You will be swept away. So, ang sinasabi dyan, flee to the mountains. Kaya pala, sabi ni Lord, na in these last days, you have to find a less radiated place. Which is the lesser radiation is on the mountain. Kaya nga, those who are living in the city, at the heart of the city, mga kapatid, you are bombarded with too much electromagnetic frequency or EMF. No? Bakit kailangan nila na dapat malakas talaga ang tinatawag na energy or frequency? Kasi nga, mga kapatid, pag mahina ang frequency, hindi magfa-function, okay? Pag mahina ang frequency, mga kapatid, hindi ito magfa-function. Kanilang mga tinatawag na Fourth Industrial Revolution. No? Wait lang ha. Mag-ano lang ako ng sample. Hindi ito magpa-function, mga kapatid. Ang kanilang tinatawag na Fourth Industrial Revolution. Itong smart city, itong mga robots, itong mga drones, itong mga electric cars. Pag hindi mataas ang frequency, mga kapatid, hindi matutupad yung tinatawag ng WEF na Fourth Industrial Revolution, which is productivity. Mas maraming magawa ang tao, mas maraming ma-achieve ang tao, smart city. Hindi magpa-function yan pag less ang frequency nandyan. Ang mga robots hindi mag-function. Like in the future, no? Like in the future, wala nang mga pulis. Wala nang mga CCTMO. Yung mga pulis na naglalakwat siya dyan sa downtown, robot na. Yung mga McDonald's, Jollibee, automated na. Scanning na ang bayaran. Wala nang mga employed. Lahat AI na. Ang nagluluto ng french fries, ang nagluluto ng mga pagkain, robot na rin. Kaya nga sa Dubai, sa mga smart nation, countries, ang mga McDonald's sa Denver, McDonald's, yung mga fast food doon, mga robot na ang nag-serve. And high frequency ang kailangan yan, mga kapatid. Too much frequency. And remember, your body is conductor of electricity or frequency. Lalo na ang brain natin. So that's why, mga kapatid, isi-set up ni Antichrist ang ating body into transhumanism, transhuman, for us to adapt the system. Kita nyo ang plano, mga kapatid? Akala nyo, bakulam-bakulam lang yan? Akala nyo, for health purposes yan? May mas malalim pang agenda dyan. Hindi yan for health purposes. Mga kapatid. Yes, mga cell tower. No? May malalim na reason yan. Hindi yan front. No? I said, front lang yan, lang nila ang tinatawag na health purposes. Kagaya sa Neuralink. Front nila na yung mga disabled, makakalakad, yung mga bulag, makakakita, front lang na nila yun.
Pero the agenda talaga is to abort, patayin ang tinatawag na VMAT cells or the God gene inside of your brain, which is your connection to the Lord Jesus Christ. Kasi pag once na maputol yan, ma-alter yan, na frequency ba man rin yan? Kaya nga pag mag-pray ka, di ba, madama mo, Lord, salamat po sa Panginoon. Makadama ka ng consciousness, makadama ka ng love, makadama ka ng pagsisisi. Maiiyak ka nga. Dahil you are connecting to VMAT cells, the God gene is connecting to the heavenly realms. Kaya, yun ang sasapawan ng Antichrist na frequency. Yung pagiging love mo sa Panginoon, yung pagiging worshipper mo sa Panginoon, yun sasapawan. Kaya nga, darating ang panahon na ang tao ay hindi na niya maramdaman ang Panginoon. Kaya nga, after the rapture, the Holy Spirit will gone. Wala nang Holy Spirit after the rapture, mga kapatid. Why is it na after the rapture, wala nang Holy Spirit? Kasi ang mga tao, transhuman naman. After the rapture, transhuman na ang mga tao. Altered na, controlled na ang kanilang mga utak. Wala na silang choice, wala siya freedom of choice, wala na silang morality. After the rapture, ang tao ay parang robot na, controlled na. That's why wala ng Holy Spirit after the rapture. Hindi mo na madama ang conviction. Kahit nga ngayon, na nandito pa ang Holy Spirit, wala ng conviction nga ang tao, pera-pera na lang. Kahit mga pastor pa mismo, for the sake of money, they will use the scamming method. Give and it will become back to you, good measure, pressed down together, running over. Because the measure you give is the measure you have given to you. Bigay ka ng 1 million para yung 1 million din ang babalik sa iyo. See? Kapatid? No? So, balik tayo mga kapatid. Parang na carried away ako. Sorry. But, balik tayo sa topic. So, para mag-run itong lahat ng kanilang mga produkto, kasi darating din ang panahon na yung mga tao hindi na mag-aasawa. Kasi nga, yung tinatawag na i-bombard sila sa tinatawag na itong mga Pride Month, itong mga pakana nila na LGBTQ, QG, no? Hindi na mag-asawa ang mga tao at mahuhumaling na sa robot. O paano mag-function ang kanilang ka-relationship? Kung mahina ang internet. Amen? Are you following, mga kapatid? Grabe ka. Wicked ang nitong mga huling araw. So, paano ito? No? Ito pa. No? Isa ding depopulation, controlling the population. Yung hindi na mag-procreate ang tao. Futurologist predict AI sex bots will replace human relationship. Paano yan? Kung mahina ang frequency mo at saka hindi ka yung human, hindi ita-transhuman. So, para mag-connect siya sa kaniyang ka-relationship. No, sorry, sa SPG ito, konti. 6 bot will replace human relationship. Bakit? Kasi nga, mahal naman ang diaper ngayon. Mahal ang pagpapalaki ng mga anak. Mahal ang mga bilihin. Kaya dito na lang sila sa sex bot. Yung mga sex bot, mga partners, hindi yan magpa-function well. Mahina ang frequency. Kaya nga mga kapatid, I suggest, dahan-dahan na tayo na manirahan sa may mga puno ng kahoy. Yung mga may ilog. Kasi
para hindi masyadong makapenetrate sa inyo, sa atin, ang tinatawag na electromagnetic frequency na iniimit sa mga cell towers. No? Ito mga kapatid, no? Sinabi ni Sister Duquero, no? We are exposed to dangerous EMF radiation than ever before. Itong mga cell towers na to. Kita mo mga kapatid? But of course, itong mga cell tower na ito, mahina pa ito. May faster pa dito mga kapatid. It's a satellite towers or satellite, mga Falcon na pinalipad ni Elon Musk. Alam nyo kapatid, may nakikita akong isang hokus-pokus dito sa sinasabi nilang solar flares na magkukos ng internet shutdown. May hokus-pokus ito mga kapatid. Kasi nga to implement their higher EMF or higher internet, they have to manipulate the internet connection. I-eradicate na lang yung mga internet natin ngayon para ma-push nila. Tingnan nyo, during the solar flares, tingnan nyo mga kapatid, yung mga PLDT, mga Globe, lahat ng network sa shutdown. Pero ang Starlink, hindi. Yung nasa US, nasa Canada, please inform us. Mag-inform ako sa dito, no? Pag ma-shutdown ang I don't know if maka-inform pa ako kasi wala nang signal. Pag inform us, PM, or unsa, kahit ano. Di ba sa inyo dyan, na naka-Starlink, hindi yan mag-shutdown. Dito lang. Yung mga lang. Kasi nga, it's a reset yan. Kasi nga, yung mga electric cars nila, autopilot nila, di magpa-function well kung ganito pa na klase na internet connection, itong mga cell site, mahina yan. Yung pinakamalakas talaga, yung Starlink. Mga kapatid. So, I doubt, mga kapatid, that bayad ito. No, that this is solar storm. Is going to happen internet interruption. I tell you, bayad ito mga kapatid na mga media. No? Itong mga solar storm na ito ay internet reset ito. I tell you, itong mga ganito, bayad ang NASA mga kapatid. Bayad yung NASA na yan. Kasi nga, si Elon Musk, siya ang mga for exploration. So, actually, si Elon Musk may-ari din ng NASA. Kasi siya man ang nag-create ng mga innovation, mga rockets, mga spaceship. So, meaning, si Elon Musk, kaya niyang i-manipulate ang NASA. Sabihin mo dyan na may solar storm. I-declare mo dyan. So, pag solar storm, lahat ng internet, sa kanya lang ang working. That only shows that may hocus-pocus because of this transhumanism agenda and the fourth industrial revolution. Actually, yung 5G, Sister Elvera, mahina pa yan. Mahina pa yan. Yung satellite internet talaga ang malakas. Ano? So, why? Bakit mga kapatid? Kailangan talaga ng Antichrist na baguhin ang iyong brain. Ano? Isa pa ito.
Tingnan nyo ang smart city design. No? Tatabunan ko lang ang mukha ko kasi hindi naman yan importante. Smart city. Tingnan nyo ang design ng smart city. Oh. Smart home. Smart home, yung bahay mo. No? Mag-open ang doors through your iris scanning. Pag mahina ang frequency mo, nandyan ka sa city nakatira. FYI lang, ang Davao City is smart city na yan. Diyan from Claveria to Matina to Bahada. That is the smart city area yan. Cable wires yan, wala na, nasa underground na. At mga high power CCTV. Smart building. Oh. Mga smart building dyan. So, lahat yan, malakas ang mga internet connection dyan. Smart care. Smart communication. Smart mobility. Smart education. No? Smart education kasi wala nang klase-klase dyan. Homeschool yan lahat. No? Smart energy. Anong smart energy? Wala nang gasol-gasol dyan. Amen? Wala nang gasol dyan. Ano naman? Kasi wala nang gasol. Kagaya sa Canada, kagaya sa Amerika, wala namang gasol doon. Kasi yung gasol is, sabi ng World Economic Forum or World Health Organization, can cause climate change. Kahit nga soon mga kapatid, kahit nga magluluto ka ng kahoy, bawal na yan kasi nga can cause climate change. Kasi nga electric na ang ipupush nila. Now during the electric, no, kasi nga digital na tayo, lahat ng payments ng tubig, electric is through updated vaccination kasi yung QR code na scan for payment, pag hindi ka magpabak, hindi ka magpaturok, hindi ka makakaluto. Mga kapatid, hindi ka makakasaing kasi nga bawal nang magsiga. Kasi nga climate change yan. And LGUs, kahit barangay level, ay i-implement yan. Uy, may usok doon, may nagsiga doon. Bawal yan dahil may climate change law tayo sa world. Kaya nga, itong smart city, ano pa? Makikita mo sa smart city, mga kapatid. I-zoom lang natin. Sandali, Walang usok dyan, mga kapatid. Walang usok. So what happened, mga kapatid? Kailangan talaga na malakas ang internet connection. At frequency, mga kapatid, na mag-a-alter sa tinatawag nating brain natin. No? Ito pa, types of electromagnetic radiation. No, mga types of electromagnetic radiation. Itong mga X-ray, itong microwave natin. Itong itong mga gadget. At marami pang iba, sample lang yan, mga kapatid. Yung signal ng antena ng mga dito towers, globe towers, smart towers. Yun. No? Are you following, mga kapatid? Are you following? So, that's why Jesus instructed in Matthew 24 verse 16, 19, we need to flee to the mountains. Sabi pa dito, ito, DARPA, mga kapatid. According to DARPA, no? A whistleblower by Dr. Paul Batcho.
and a document that leaked from Washington State Fusion Center in 2018. Cell towers are being used for mass electromagnetic control, mind control. Gagamitin ito mga kapatid. According to DARPA, Dr. Paul Batcho. Ang cell towers, 2018 pa ito, are being used for mass electromagnetic mind control. This means that cell towers across America are weaponized by bioelectric resonance frequency that can hijack the brain, thought center, serve cortex, visual cortex, auditory cortex, motor cortex by tapping into brain thought center, cell towers, blah, blah, blah. Memory. So, ito ang sinasabi ko mga kapatid. That i-alter ang frequency, true frequency, i-alter ang brain natin kasi may frequency man tayo. And maapektuhan, ma-hijack ang brain natin. Itong mga tinatawag na cortex, diniscuss ko na yan, mga kapatid. Diniscuss ko na yan, that there is what we call hijacking the BMAT cells and the cerebral cortex. Diniscuss ko na yan sa last ko na mga videos. So, totoo pala itong sinabi ni Dr. Paul Balchero, na whistleblower, na sabi dito, by tapping it to your brain thought, no? Cell towers are remedy control to person, thought, and memory. That's why, sabi ni Yuval Noah Harari, your free will or freedom of choice will be over. It will over. Kasi nga, but after this rapture, wala nang soul ang tao. Na naturukan, na palaging nabombarded ng turok. Na hindi magsisi, tanggap ka ng tanggap na natanggap. Wala na. Hindi mo na ma-feel ang presence ni God. Kaya nga, yung in-expose ni Zaira Jones, previously, matagal na yon, nabasa ko, isang Amerikana, 7 shots na siya, sa bakulam. She is a Christian, and she said, I can't feel God anymore. Why? Why I can't feel God anymore? Because altered na itong VMAT cells or the connection, your connection to Jesus. Kaya nga, may research dito mga kapatid, kino-compare ang tao na prayerful at hindi prayerful. Makikita sa kanilang brain, mga kapatid, ang activity. No? Ito. Tingnan nyo ang comparison. Ang comparison of baseline to prayer. So, sa baseline ng hindi nag-pray or prayer scan, makikita mo na halos yellow lahat. Ang baseline na hindi prayer scan, no? Halos may mga blue part. But it shows, anong meaning yan? Meaning basiyo ka kung hindi ka nag-prayer. But when you pray to the Lord, busy brain. Busy ang brain mo. And that's why ginabombard tayo ni Satan ng frequency para yung VMAT cells natin ay mawawala, mga kapatid. There is what we call hijacking. Hijacking. No? The word hijack. Iba na ang piloto. Hijacking is used
sa mga airplane. Iba na ang piloto. Si Satan na ang piloto ng utak mo. That's why yung mga movie nga The Purge, I don't know if nakakita kayo ng movie na The Purge. Violente na masyado ang mga tao. And it's legal to kill a person or para nakawan yung bahay. At saka magkaroon sila ng law na one day lang yan. Na kaya mong may kalayaan kang gawin ang mga bagay na gusto mong gawin for just one day. Pwede kang pumatay para mapalabas mo ang yung tinatawag na anger, galit, frustration. Pwede mong gawin. And the citizen must protect themselves at all times. Kaya sa movie na The Purge, yung bahay nila, The Purge, yung bahay nila mga kapatid, mga screen doors. Walang mga mirror. Kasi nga, pag mirror, faithless, godless, senseless. Balik tayo mga kapatid. Parang, ang signal. Inano naman ang signal natin. So, patuloy tayo mga kapatid. Kaya nga, in these last days mga kapatid, we have to have the mind of Christ itong mga ginagawa ng kaaway sa atin. Amen? We have the mind of Christ. Hindi tayo basta-basta na sabi ng Panginoon, be wise like a serpent. No? Be wise like a serpent and be meek like a dove. Be wise talaga mga kapatid. No? Be wise like a serpent. Ito pa mga kapatid. Oh. So, itong city natin mga kapatid, smart government. No? Smart manufacturing. Smart digital citizen. Smart transportation. Smart utilities. Smart health. Smart buildings. Smart farming. Lahat yan mga kapatid, smart. So, it needs increased frequency talaga mga kapatid. It needs increased frequency. So, ang gina-attack talaga nila mga kapatid, attacking what we call this. No? They are attacking this BMAT cells. This in our brain. They are attacking this one. So mga kapatid, no, dito lang muna ako, no? Let's continue it tomorrow as I discuss about the role of graphene oxide nanoparticles to this hijacking. Bakit kailangan ang graphene oxide? Ano bang magagawa ng graphene oxide sa body natin? Tomorrow yan. At bakit ba nagkaroon ng thickness ng blood? Nangingitim? Kagaya ng nakikita natin kay Chris Aquino. Mga autoimmune disease. Ang autoimmune disease, mga kapatid, is hindi na makarecognize yung body mo. Yung sariling mga defenses mo, kakainin na niya ang kanyang mga kasamahan na white blood cells. Bakit nagkakaganon? Natutuliro? Bakit nagkaganon? Tomorrow yun mga kapatid. And please tune in and pray to the Lord. No? Kasi nitong mga last days mga kapatid, marami pang gagawin si Antikristo na mapapasakan niya ang mga kaluluwa. Nag-double time na si Antikristo ngayon.
Nag-double time na siya kasi alam niya na nalalapit na ang kaniyang paghukom. Nalalapit na ang maliligayang araw niya. Kaya double time siya mga kapatid. As many as he can na masama niya doon sa bottomless pit. So ikaw mga kapatid na awaken, be strong. Amen? Be strong and be courageous. God bless you all. Pray ako sa iyo. Panginoon, salamat po sa kapatid ko na nakikinig. Cover our minds, O God. Cover our thoughts. O, sabi sa Philippians 4:8, no? Those who are noble, those who are pure, lovable, highly appreciated, O God, those thoughts, O God, ilagay mo sa aming mga utak, Panginoon. Salamat, Panginoon, that, Lord, we bind and rebuke any hijacking method of the enemy that cannot penetrate to those who are sealed by the Holy Spirit. Sabi mo, Panginoon, do not harm the olive and the trees because we are sealed in the Holy Spirit in these last days. Cover your people. Fill us with your frequency, Lord. Fill us with your heavenly frequency, which is the power of the Holy Spirit, O Lord. Lord, thank you, God, that through your Holy Spirit, the hijacking factor or frequency of the enemy cannot penetrate to the third temple, the holy city, your body, O Lord, because our body is offered only to you, our Lord Jesus Christ. Ikaw lang po at wala nang iba ang may-ari ng aming utak, ng aming katawan, every DNA, every cells, bawat pintig ng aming puso ay ikaw lang talaga ang may-ari, Panginoon. At hindi namin ibibigay kay Antikristo. Hindi namin ibibigay kahit anumang mangyari, kahit man sa bingit pa ng kamatayan. Protektahan niyo po ang bawat isa, Panginoon. May the wisdom and the discernment, O God, ay nag-aapaw at nag-aalab sa aming puso. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning sa lahat. God bless. Tomorrow, I will be continuing this topic on how graphene oxide and all these nanoparticles, luciferase, have role in order to damage our minds and connect to frequency to hijack our brain system, mga kapatid. God bless you. Iingatan tayong lahat ng Panginoon. In Jesus' name, amen.